makinig po kayo sa taong ito. Kasi ang speaker po natin ay isang diamond, no, ng Live Good, alright? And siya po ay magbabahagi sa atin ng kanyang mga experience, kanyang kaalaman, no? And kayo pong lahat na nakikinig dito, sabayan nyo ako at samahan na i-welcome ang ating isa sa top leader ng Pilipinas at pinagmamalaki natin. No other than our diamond coach, Kuya Harold Pangan. Ayan. Palakpakan naman natin at i-welcome natin si Kuya Harold. Yun, yung mga next diamond na rito. Law of attraction. Come on, come on, come on, come on, come on. Hu. Yun, no, yung mga proud downline, no, ni Coach Harold. Ayan, nag-iingay na. Hello. Okay, Kuya Harold, the floor is yours. Excited kaming makinig. Kamusta dyan? Kailan ba tayo magbabanding? Okay. Hello, Kuya. Okay, Kuya Harold, kwentuhan lang to. The floor is yours. Alam na this. Ayan po si Kuya Harold, ang isa sa pinakamabilis, no, na diamond natin at napaka... Yun, sige. Parang hindi kita yung mukha ko. Ayan, kita naman, Kuya Harold. Sige. Yun. Alright. Right. Reflection. Yan. Hello, magandang lalaki po kami tatlo sa inyo lahat. Woo! Okay. Bago ang lahat, kami lang po ang luma. Okay, so start na po tayo. So, bibilisan lang po natin. Parang si Meko lang po ito. Share lang po ako ng screen. Okay. Kita na po ba, guys? Yes, Kuya Harold, kita. Natanggalin itong... Okay. Sa lahat ng mga attendees natin, guys, patype nga ng kung nakikita niyo yung screen, patype po ng Czechoslovakia. Yan. Medyo mahirap yun, ha. Ang hirap nun, nakikita na namin, Kuya. Kaya, kita na. Okay, Kita na, Kuya, kita. Oo. Okay, start tayo. Ano ba yung presentation natin ngayon? So, walang iba kundi paano tayo magsisimula. Okay, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin bilang isang affiliate. Okay? Live Good Affiliate Orientation. Okay, unang-una, siyempre, number 1 po ito nung ako nag-start sa ganitong klase ng industriya, yung year 2001 o year 2000. Yan. Hindi ko matandaan 2000 o 2001. So, totoy na totoy after ko mag-graduate ng high school. Una ko naranasan yung may experience, yung takot tsaka duda. So, ano ba yung mga takot natin? So, yun yung takot dahil first time mo, di ba? Hindi mo naman alam yung ganitong negosyo. Natatakot ka kung ano yung pwedeng mangyari. Natatakot ka, baka hindi mo kaya. So, ano yung mga takot natin? Takot na mag-fail. Tandaan mo, lahat ng tao naging successful, dumaan sa maraming failures yan. So, ano yung mga failures na yan? Diba, yan yung nag-try ka, hindi ka naging successful, nag-try ka, na-scam ka. Ang daming mga taong ganyan. Pero, dapat, sabi nga nila, yung try and try until you succeed. Okay? So, huwag ka matakot sa failure. Ang failure po is part ng success. Okay? Fear of rejection, ito yung number 1. Okay? Hindi nga ako natakot mag-fail, natakot ako ma-reject. Ganun din po yun. Pagka na-reject ka, failure ka, yun ang feeling mo. So, ang rejection po sa gantong industriya, normal. Pag hindi ka na-reject, wala ka sa gantong industriya, hindi ka welcome. Kasi lahat po ng pumasok sa gantong industriya, yung merong mga invite, ayan, may rejection. So lahat ng tao nare-reject, hindi mo lang alam, na-reject ka na rin sa buhay mo. Sa araw-araw, minsan na-experience mo yan. Pag pumara ka ng jeep, hindi ka sinakay, ang tawag doon rejection. Pero hindi ka naman nagmamaktol.
Okay? Yung nagtitinda ng balot, isang example ng rejection yan. Yung mga nagtitinda ng balot, hindi naman lahat ng lahat ng nadadaanan niya at saka nakakarinig, hindi naman lahat bumibili. Di ba? Pag sumigaw ng balot yan sa isang street, lahat ng nakarinig, bumili ba? Hindi. Anong ginawa ng magbabalot? Naglupasay? Walang bumili. Ayoko na magtinda. Hindi, ang gagawin ng magbabalot, sa kabilang street naman yan sisigaw. Lalampasan ka lang yan. Pag hindi mo siya tinawag, lalampasan ka lang. So what? Di ba? Kasi naka-mindset yung magbabalot, at the end of the night, mauubos yung balot niya. Yun yung mindset niya. So, ganun din sa negosyo to. Ang mindset mo, magiging diamond ka rin. Kahit sa dami ng rejection, naka-mindset ka, may sasali sa'yo. Kaya, every time may rejection, isipin mo lang yung magbabalot. Lahat na nakakarinig, hindi lahat bumibili. Fear of unknown. Paano ba yan? Wala kaming alam dyan. Kahit naman po ako, nung pinasok ko yung gantong industriya, wala rin po akong alam. Lahat naman tayo, walang alam. Si Michael Jordan, bago naging magaling na basketball player yan. Inaral muna niya yan. Hindi naman yan lumabas sa sinapupunan ng nanay niya eh. Nagdi-dribble na eh. Diba? Lahat ho naaral. Huwag kang matakot dyan. Yan, yung takot mo sa opinion. Natatakot ako, baka mamaya sabihin ng kapitbahay ko, scammer ako. Natatakot ka kasi hindi mo pa naiintindihan kung ano yung i-offer mo. So, kailangan ikaw muna. Invite mo muna yung sarili mo. I-convince mo muna yung sarili mo. Kailangan ikaw muna, maintindihan mo muna yung papasukin mo bago mo isipin kung paano i-offer. Okay? Huwag mo muna isipan paano i-offer. Ikaw nga, hindi mo pa naiintindihan eh. Pag naiintindihan mo na kung ano yung pinasok mo, hindi mo naiintindihin tong takot sa opinion ng ibang tao. Kasi hindi mo pwedeng i-please ang ibang tao kasi iba-iba ho tayo ng pananaw. Huwag mong ipilit kay Pedro na maniwala sa'yo. Basta sabihin mo lang kung ano yung negosyo mo, sa abot na makakaya mo, wala ka ng control sa isip niya. Okay? So, ang isipin mo na lang, many are called, but few are chosen. Okay? Saka yung mga opinion ng ibang tao, ano ba mas mahalaga sa'yo? Yung opinion ng ibang tao o yung pangarap mo? Okay? So, normal po yan. Huwag kang matakot sa opinion. Unang-una, sa magulang mo, sa kapatid mo. Ako nga, ilan yung mga magulang ko, relatives ko, kapatid ko. Ang daming opinion. Diba? Pero hindi ko pinansin yun. Okay? Huwag kang matakot dyan. Ikaw nakakaunawa, ikaw nakakaintindi, hindi sila. Malay mo, isang araw, maintindihan na rin nila yan. Kung a-attend sila ng Zoom, di ba? Ganun lang yon. Ito pa yung takot. Duda. Duda na tayo. Duda. Nagdududa ka. Saan ka ba nagdududa? Nagdududa ako sa company. Ang duda, nananatiling duda kapag wala kang kaalaman. So, aralin mo yung company. Mag-research ka, attend ka ng mga presentation. Alamin mo, mawawala lahat ng duda mo. Yung may-ari, alamin mo rin. Duda ka sa sarili mo, magagawa ko ba yan? Wag na tayong lumayo. Ako po ay isang high school graduation lamang. Kung ako nga nagawa ko, ikaw pa kaya? Diba? Meron nga dito, pipe, bingi, pilay, bulag. Umaasenso sa gantong klase ng industriya. Ikaw pa kaya? Believe in yourself. Diba? Huwag kang matakot, huwag kang magduda sa sarili mo. Okay? Eto tanong. Wala na akong duda. Wala na akong takot. Ba't ko gagawin yan? May trabaho naman ako. Ang ganda-ganda ng trabaho ko. Tapos gagawin ko yan. Wala nga akong kaalam-alam. Siyempre, dapat may dahilan ka bakit ka mag-live good. Dreams. Yan. Punta tayo sa pangarap. Ano ba yung pangarap mo? Kung pangarap mo, makapagbayad lang ng mga bills, okay na yung trabaho.
employment. Ilang years din ako, 20 years po ako sa employment. O tama naman, naibigay naman yung pangangailangan sa bahay. Minsan kinakapos o madalas kapos. Naipon ko, payslip. Nakaipon po ako ng payslip. Baon sa utang. Imagine mo, bago sumahod, nangungutang ka na kasi kapos na. Ubos na yung budget mo. Pag sahod mo, magbabayad ka ng utang. Paikot-ikot lang eh. Pero kung may pangarap ka, yan ang gamitin mong dahilan kung bakit ka magli-live good. Bakit? Kasi sa live good, hindi ka lang kikita. Yayaman ka pa. Okay? Ano ba yung mga pangarap? Kasi maraming mga tao, hindi alam kung ano yung goal. Nakakita ka na nagbabasketball ng walang ring. Imagine mo, nagdi-dribble ka ng bola, nag-aagawan pa kayo, tapos wala namang goal. Walang ring. Anong ginagawa niyo? Ba't kayo nagdi-dribble? Parang gano'n din sa buhay eh. Okay, lalabas ka ng bahay. Nagbihis ka. Okay, nagpabango ka. Umorma ka. May shades ka pa eh. Paglabas mo ng bahay, saan kaya ako pupunta? Hindi mo alam saan ka pupunta kasi wala kang goal. Ganon din sa buhay. Bakit ka magli-live good? Wala ka namang goal. Kaya minsan, yung drive ba? Yung drive, mahina yung drive. Kulang yung burning desire. Kasi wala kang goal. Ang simulan mo, matuto kung ano ang gusto mo. Matutong alamin, ano ba ang gusto mo. Ilang taon mula ngayon, gusto mong makuha yung mga goals mo. O unang-una, pangunahing pangarap, house and lot. House and lot. Karamihan nangungupahan. Karamihan nakikitira. Kung pagod na pagod ka nang nakikitira, it's about time mag-live good ka. Kasi may pag-asa. Okay? Nakikitira, nangungupahan. Okay? Kung may bahay ka, naliliitan ka. Okay? Kotse. Kung pagod ka nang mag-commute. Diba? Traffic, maulan. Gusto mong pumunta sa pupuntahan mo, akay-akay mo yung dalawang anak mong maliit. Lalakad ka ng malayo, papunta sa sakayan. Kung nagtatrabaho ka naman, sasakay ka ng MRT, LRT. Sa baba pa lang, paakyat, pila na. Pagdating sa LRT, nakatayo ka, matutusok ka pa ng payong. Ang hirap eh. So, pangarapin mo naman magkaroon ng sasakyan. Diba? Ilang taon na tayo? Ilang taon ka na? Nanonood lang ba? Tama lang ba na okay ka lang ba na lagi ka na lang nanonood ng mga taong may sasakyan? Siyempre, pangarapin mo rin yan. Okay? Kailangan pangarapin mo yan. Yan ang magtutulak sa'yo para mag-live good. Okay. Ito yung mga dahilan. Ito yung mga dahilan ko. What is your deepest why? Una, syempre, magkasasakyan. O, meron na ako sasakyan, pero, syempre, minsan, gusto mo rin yung mag-upgrade ka. So, tuloy-tuloy yung pangarap. So, dito tayo sa SUV naman tayo. Pangarap mo magkaroon ng magandang bahay. O, yan, no? Bagay na bagay sa'yo. Pink. Kulay pink na bahay. Ganda, di ba? Syempre, ang pinaka gustong-gusto ko, magkaroon ako ng passive income. Apartment. Yan yung goal ko na malapit nang matupad. Naudlot na pangarap. Itutuloy natin kay Live Good yung naudlot na pangarap na yan. Ngayon, nagkakaroon na ng liwanag yan. Bakit mo kailangan pangarapin magkaroon ng apartment? Isa lang po yan isa lamang po yung apartment sa mga nagbibigay ng passive income. Ano ba yung passive income? Ang passive income, ito po yung income o nagge-generate ng pera kahit wala kang ginagawa. Kahit natutulog ka. Kahit may sakit ka na, may pumapasok na pera sa'yo. Okay? So, ano pa? Bumili ka ng farm. Pataniman mo. Kuha ka ng mga tauhan para magtanim sa farm. Bumili ka ng resort. May taga-manage ka.
may papasok na pera sa'yo. Yan yung mga passive income. Para pagtanda mo, hindi ka na manlilimos. Para pagtanda mo, hindi ka na manghihingi. Para pagtanda mo, ikaw na lang ang namimigay. Kahit may sakit ka, mahina ka na, may pumapasok na pera sa'yo. Yan ang pangarapin natin. At isa pa, kung nakuha mo yan, at the age of 30, at the age of 40, at the age of 50, makakapag-retire ka ng bata. Okay? You can retire rich and young. May enjoy mo ngayon yung buhay. Papasyal-pasyal dito, papasyal-pasyal doon. Punta sa Boracay, isuot mo yung two-piece mo. Diba? Mag-trunk ka doon. Kung lalaki ka, kahit malaki tiyan mo, bahala sila. But enjoy mo yung buhay. Kasi marami ka nang napundar na nag-generate ng passive income. So may enjoy mo yung buhay kasama yung pamilya mo. Araw-araw ka makipaglaro sa mga anak mo. Diba? May enjoy mo yung time freedom and financial freedom. Okay? You can enjoy your money with time. Okay? Mayroon kang oras para ma-enjoy yung pera. Maraming tao may pera, pero walang time. Maraming tao may time, pero walang pera. Pero ikaw, dito sa Live Good, kaya mong tuparin yung pangarap mo na magkaroon ng time to enjoy your money and the money to enjoy your time. O, di ba? Bongga ah. Ha? Paano hindi ka gaganahan araw-araw? Nakakita ka ng pag-asa. Mag-travel ka. Diba? Explore mo yung mundo. Huh? Savings. Siyempre, pagka may savings ka, may madudukot ka sa oras na pangangailangan. Properties, may papamana ka sa mga anak mo. Kahit habang buhay ka pa, gawin mo na yan, habang malakas ka. Hindi mo madadala sa langit yan. Sabi nila, wala po tayong balak dalhin yan. Iiwan mo yan sa mga mahal mo sa buhay. At kung hindi ka pa pupunta ng langit, ba't ka nagmamadali? Kung hindi ka pa pupunta ng langit, di ba? May enjoy mo yan habang nabubuhay ka. Okay? Paano kung magta-traditional business na lang ako? Ayaw kong live good. Magbi-business na lang ako. O sige, kailangan mo ng big capital. Sa Live Good 3,000, makapag-start ka na eh. Sa traditional business, kailangan mo ng malaking capital. Kailangan mo ng skills. Hindi naman pwedeng magtatayo ka ng talyer, hindi ka marunong. Magtatayo ka ng bakery, hindi ka marunong magmasa. Kailangan harapin mo yung mga risk. Ano ba yung mga risk na yan? Ang dami. Andiyan na rin yung competition, yung lugi, hindi maganda yung pwestong nakakuha mo, iniwan ka ng mga tao mo, ang daming overhead expenses dyan, sakit ng ulo, kuha ka ng permit. Na-experience ko na po yan, kahit na ang business ko ay food cart lamang. Pero, na-experience, lalo na kung malaki ang business mo. Minsan, hindi lang 12 oras ang igugugol mo. Nakatuto ka sa negosyo mo. Araw-araw, sakit ng ulo yan. Okay? Yung capital mo na 500,000 o 1,000,000, maliit pa yan. 5 taon na, binabawi mo pa yung capital mo eh. Sa Live Good, okay? $50, maka-invest ka lang ng 2, ROI ka na eh. The rest, puro profit na yun. Wala pa sakit ng ulo. Diba? May speaker pa tayo. Okay, so, franchise business, big capital din yan, syempre. Okay? May system na yan, less skills na lang, pero malaki pa rin ang kailangan mo. Dito tayo sa multi-level marketing. Ang Live Good po is a club membership. So, okay? So, isang klase ng MLM na bagong konsepto na more on club membership na lamang. Okay? Very small capital. No risk. Walang risk dyan. Bakit? Bumili ka lang ng product, nakasave ka, bawi ka na eh. Okay? No overhead expenses. Walang sakit ng ulo.
Ba, hindi ka naman tauhan ng upline mo. Hindi mo rin naman tauhan yung downline mo. Club membership lang. Okay? No manpower problem. Okay, so ngayon, punta tayo ngayon sa how to become successful. So, hindi naman siya ganun lamang. Itong klase ng negosyo to, simple, pero kailangan may matutunan ka rin na meron ka dapat paghandaan. So, kailangan yung attitude, number 1 yan. 80%. Be humble. Bakit kailangan maging humble? Kasi pag hindi ka naging humble, hindi ka makikinig ng Zoom. Sino ba yung speaker na yun? Mas magaling pa ako dyan. Di ba? Kaya minsan, hindi tayo nakikinig. Kasi, pinaiiran natin yung pride. So, be humble. Matuto tayong makinig. Okay? Meron akong kilalang abogado. Tinuruan ng karpentero kung paano gagawin sa bahay niya. Nakinig. Siyempre, abogado ka eh. Pero yung karpentero nagkaroon ng kaso, nakinig sa abogado. Pero yung abogado, may papagawang bahay, nakinig sa karpentero. Sa Live Good, yung mga taong successful na sa gantong industriya, alam nila kung ano ginagawa nila. Doktor ka, engineer ka, okay? Kailangan makinig ka sa mga taong nakarating na sa gusto mong puntahan. Gusto mong maging successful? Makinig ka sa mga naging successful na sa Live Good. Be humble. Okay? Ibaba ang pride. Remove your acne. Ano yung acne? Sakit sa balat po yan. Joke lang. Ang acne po, yan po yung alam ko na yan. Yan. Yan ang madalas ko narinig nung ino-operate yung business eh. Nako, alam ko na yan. Recute yan, di ba? Download, upload. Minsan, maraming nagmamarunong. Minsan, yung taong maraming alam, wala nang natututunan. Ha? Tanggalin mo yung alam ko na yan. Kailangan maging empty cup ka. Lahat ng ituturo dito, i-absorb mo. Tanggalin mo yung acne. Okay? Kailangan be humble to learn. Have a good learning and listening attitude. Kailangan marunong ka makinig. Okay? Para matuto ka. Good learning and listening attitude. Stop blaming. Ito na tayo. Ito yung problema kadalasan kung bakit hindi tayo nagiging successful. Ang dami mong hinahanap sa company. Sana ginawa ng company ganito. Sana ginawa ng company ganire. Di ikaw na lang magtayo ng company. Stop blaming the company. Sumabay ka kung ano yung sistema. Stop blaming your uplines. Okay? Ano ba? Kasi yung upline ko. Kasi ganito. Hindi man lang ako tinuruan ng upline ko. Kailan ba sumali upline mo? Kanina lang. Wala pa rin alam yan. Punta ka sa taas. Huwag ka muna mag-blame na mag-blame. Okay? Stop blaming your downlines. Yung mga tao sa ilalim mo, bine-blame mo. Kaya hindi lumaki yung matrix ko. Yung mga tao sa ilalim ko, hindi naman nag-invite. Okay? Lahat ng bagay, okay? Lahat ng bagay sa structure ng network mo, hindi mo pwedeng i-blame sa ibang tao. Ikaw ang gagawa ng success mo. Okay? Tanggalin mo yung ugali ng blame. Stop blaming other people. Kaya ako hindi naging successful dyan kasi hindi ako inabunuhan eh. Kaya ako hindi naging successful dyan kasi ang pangit ng grupo na salihan ko. Ikaw ang gagawa ng grupo mo. Ang negosyo mo, hindi si upline. Ang negosyo mo, pababa. Kung ano yung tao sa ilalim mo, lahat ng mga na-invite mo, sila ang negosyo mo. Tulungan mo sila. Gumawa ka ng sarili mo. Okay? Huwag kang blame sa ibang tao. Stop blaming game. Attitude po kasi yan. So, tanggalin natin yung attitude na yan. Marami nang naudlot na pangarap dyan sa ugaling yan. Stop complaining.
Wala kang ibang hinahanap kung sino sisisihin mo. Naghahanap ka lagi ng sisisihin. Masyado kang defensive. Ayaw mong masabi na ikaw ang may kasalanan, ikaw ang may pagkukulang, complain ka ng complain. So, guys, hindi ko sinasabing ikaw yan. Sinasabi ko lang, in advance, baka ito ay ma-experience mo. Tanggalin mo na sa utak mo yung lagi kang nang be-blame ng tao. Your success depends on you. English yun, guys. Stop making excuses. Maraming mga appellates, ang daming excuses. Hindi ako nakati ng Zoom. Wala akong load. Naglalaba ako kasi kaya hindi ako nakati ng training. Naantok na ako. Kaya naman ako hindi nakapag-invite. Kasi ang daming mga negative Nadala na ako. Kaya hindi ako naging successful. Hindi ako tinulungan. Yoko na. Tampo na ako. Your excuses might be legit, but they won't improve your life. Nakakadalawang English na ako. Your result is depending on how you react. Marami kang ma-encounter dito sa business na gagalawan mo to, sa Live Good. Marami kang may experience, kaliwat kanan ng mga ugali ng mga tao. Okay? Pati doon sa labas ng negosyo mo, may experience mo yung iba't ibang klaseng ugali ng tao. May naninira, okay? May nagsasalita ng hindi maganda, may nagagalit sa'yo, okay? May nangangantsaw, may gagawa ng hindi maganda, lolokohin ka. Guys, ang resulta mo nakadepende kung paano ka mag-react. Kung immature ka, lahat yan papatulan mo. Pero kung matured ka, hindi mo papansinin lahat yan. Naka-mindset ka na yan ay normal. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Kasi iba-iba ho ng ugali ang tao. Ako hindi ko pinapansin talaga yan. Hindi ko rin pinapatulan. Kasi ang nasa isip ko, normal po yan. Hindi pwedeng tanggalin yan. So, depende kung paano ka mag-react. Paano kung nagalit ka, inaway mo. After mga ilang days, na-realize niya, maganda pala yung Live Good. Hindi na sasali sa'yo yan, kasi inaway mo na Nasa ibang company. Inoperan mo. Pangit yan, sa amin maganda. Nagalit ka. Nakipag-away ka pa. After ilang days, yung mga tao niya lumipat na sa Live Good. Yung ibang mga friends niya, yung mga best friends niya, yung mga idol niya, nag-Live Good na. Na-realize niya, maganda yung Live Good. Dahil ikaw yung una nag-invite, gusto niyang balikan ka. Hindi ka na binalikan. Kasi inaway mo siya. Kasi masyado kang overacting. Nagagalit ka. Huwag kang magalit kung ine-negative ka. Huwag kang masyadong pumapatol. Ang isipin mo na lang, patawarin niyo po siya. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Gano'n na lang. Huwag mo na patulan. Kung ilan yung nag-join sa akin ngayong araw, kahapon tsaka ngayon, na yung mga tao na yon, nagsisimula pa lang ako. Unang linggo ko pa lang sa Live Good. 3 months ago, ini-invite ko na yung mga yon. Minsan ako pa ini-invite, ako nga nag-i-invite, i-invite din ako. Isi-sin zone lang ako. Sasabihin sa akin, pare, scam yan.
Hindi ako nakipag-away. Sabi ko, ganun ba? Pare, hindi. Pero kung talagang hindi mo pili mag-live good, okay lang. Basta, maging successful ka, o maging successful ka sa ginagawa mo, ako dito muna ako sa live good. At least di kayo nag-away. O, nung na-realize niyang maganda si live good, babalikan ka niya. Huwag ka masyadong mag-react ng negative. Negative na nga yung na-receive mo. Negative ka pa mag-react. Okay? Have the right mindset. Kailangan yung mindset mo, huwag ka masyadong laging laging nega. Ganang nega. Negative mindset. A negative mind will never give you a positive life. Diba? Nakakailang English na ako. Pakitype nga po, pakitype. Have the right attitude. Okay? Mahalaga yung attitude. Sabi nga, basta mabait ka, maraming sasama sa'yo. Gandahan mo lang ang ugali mo, yayaman ka dito. Yung mga masama ugali, kadalasan walang sumasama dyan. Okay? Magpakabait ka lang dito, ang daming sasama sa'yo, maniwala ka. Tamang ugali lang. Okay? Dito na tayo. Paano ba ang dapat na gawin ko? Anong ugali ba meron? Kailangan hardworking ka rin. Okay? Work early mornings and late nights. O, gaya ngayon, late nights na. Anong oras na ba? Mga mayayaman, maaga gumising. So, huwag ka maiinip. Ang tinatanim mo rito, mangga at hindi munggo, ha? Ang munggo, pag tinanim mo ngayon, bukas toge na. Kainin mo, tatanim ka ulit. Ang mangga, taon ang bibilangin. Aalagaan mo yan. Pero pag namunga yan, habang buhay kang pipitas ng mangga. Sa live good, huwag kang mainip. Ang bihira naman. Wala pang laman yung matrix ko. 2 buwan na ako eh. Ang laman ng matrix ko, 3, 4, 5, 10, 7. Kaya ka naiinip, di ka kasi nag-i-invite. Ang mga naiinip, yung walang ginagawa. Subukan mong humataw, di ka maiinip. Okay? Tsaka, kailangan maintindihan mo yung business. Okay? Kailangan dito, matuto kang maghintay. Kung hindi ka makapaghintay, hatawin mo na. Huwag ka na maghintay ng spillover. Tirahin mo na, baka tirahin pa ng iba. Okay, lahat ng paghihirap mo dito, tandaan mo, lahat ng paghihirap mo, bayad yan pag yumaman ka. Okay lang maghirap, pansamantala. Kung habang buhay ka naman, makikinabang sa success na makukuha mo dito sa Live. Yan ang mindset mo, guys. Maghirap ka pansamantala, pero habang buhay kang bibigyan ng biyaya ng mga nakuha mo dito sa Live Good. Bili ka ng farm, patayo ka ng apartment, bili ka ng bahay, bili ka ng kotse. Diba? Pati pangarap ng kapitbahay mo, bilhin mo. Diba? Do not count your effort. Huwag kang bilang ng trabaho. Pero kanina meron akong, hindi ko kasi matandaan kung ano requirements ng isang ranggo. Sabi ko, basta hatawin mo lang. Pag sumobra, okay lang. So, di ba tama naman? Hatawin mo lang na hatawin. Ilan bang recruit, tsaka ilang tao para maging ganere, para mapunta sa rank na ganito? Eh, hindi ko maalala. Sabi ko, basta hatawin mo lang na hatawin, di baling sumobra. Okay? So, yung iba kasi bilang ng bilang, mambira, oh. 1 buwan na akong hataw ng hataw. Bilang ka kasi ng bilang ng trabaho, kaya ka napapagod. Ang focus mo dapat yung goal mo. Yan, pabebe. Huwag kang pabebe. I-welcome mo lahat ng hirap. Dapat naka-mindset ka, mahihirapan ka. Uy, i-mindset mo sarili mo, mahihirapan ka. Kaya ka nahihirapan, naka-mindset ka, madali eh.
Okay? So, yung mindset mo mahirap. Para naka-program na sa utak mo lahat ng mga dapat mong gawin, lahat ng dapat mong ma-experience, naka-ready ka na, nakahanda na yung utak mo. Mapupuyat ako minsan, mapapagod ako minsan, o minsan madalas, o ang gulo, no? Minsan madalas. Ha? Welcome mo lahat yan. Welcome mo lahat ng pagod. I-welcome mo lahat ng gutom. I-welcome mo lahat ng sakripisyo. Meron kang dapat isakripisyo. Minsan gusto mo manood ng Batang Quiapo. Pero oras na ng Zoom. O, di ba? Isakripisyo mo muna yung Batang Quiapo, yung mga teleserye mo. Attend ng mga birthdays, pagpaliban mo muna pag may business. Okay, sunod tayo sa skills. Napakadali lang ng skills dito, guys. 20% lang yan. Magagaling na yung mga presenter. Ano pa ba kailangan mo? Prospect list, lista ka lang. Marunong ka naman maglista. Hot market, yan yung mga kamag-anak. Warm market, yan yung mga best friends. Cold market, mga hindi kakilala, acquaintance. Keep it short and simple. Paano mag-invite? Sabihin mo lang, may business ka. Maganda, kakaiba. Attend ka ng Zoom. O tapos. Gusto mo, pasama ng short video. Pwede rin. Pag may oras, attend ng Zoom, mas maganda. Simplihan mo lang. Okay? ABC rule. Pakita mo yung mga successful, yung income, yung dashboard mo. Di ba, may income ka na? Kahit maliit yan, advisor yan. O kaya yung kita ni upline, screenshot mo, pakita mo. Ikaw yung bridge, si customer, siya yung client, siya yung invite mo. Okay, ikaw yung bridge, papakita mo ngayon yung advisor, yung income. O, kung may achievement na siya, kung meron siyang video, kung meron siyang screenshot ng income, pakita mo. Okay? Advisor, ABC rule yan. Business presentation. So dito, kung ikaw ay magpe-present, halimbawa, umaga may mga ka-meeting ka about business, about live good. Pwede mong i-zoom, video call, o video presentation. Meron naman tayong mga slide dyan. Pwede kang humingi sa akin. Okay? Offline presentation. Host meeting, pwede ka mag-ipon ng mga tao sa bahay. Ipunin mo yung mga kapitbahay mo, kamag-anak mo. Mag-present ka, meron ka naman laptop, cellphone, whiteboard. Madali lang ipaliwanag. Napakadali. Aralin mo lang. Table presentation, event presentation, kung medyo malaki-laki na yan, arkila ka na ng McDonald's, function room. Diba? Yung iba kasi sa lugar nyo, yung may mga taong gusto, nakikita yung presentation, face-to-face. O, ibigay ang hilig pag gusto. Okay? Huwag ka munang layo ng layo. Doon muna sa malalapit para less gastos. Doon lang sa area mo muna. Kumbaga, territorial limit mo muna, doon ka muna. Pili ka muna ng territorial limit mo. Huwag ka mula ngayon, kasi simula mo pala, pumunta ka ng Bicol, pumunta ka ng Zamboanga, gagastos ka ng gagastos niyan. Unang-una, meron naman tayong Zoom presentation. Ang gagamitin mo lang tong house meeting, yan sa mga malalapit lang muna, yung kaya mong puntahan, ha? Table presentation, event presentation. Malalapit lang muna, okay? As much as possible, may pasok mo pa rin sa Zoom pagdating ng gabi. Dito na tayo. Belief. 100% belief. Okay? Kailangan mataas yung paniniwala mo. Belief saan? Sa company. Kailangan mataas yung paniniwala mo sa company. Okay? Paano tataas yung paniniwala mo? Aralin mo. Sino ba si Ben Glinsky? Yung concept natin na club membership, gaano ba ka-effective yan? Okay? Products. Aralin mo yung products. Usisain mo. Okay? Pag-aralan mo. Para yung belief mo tumaas. Gamitin mo yung product para lalong tumaas yung belief mo. Compensation plan. Kailangan, ikaw mismo, alam mo yung compensation plan. Yung ways to earn, kailangan kabisado mo yan. Kasi,
Pagkabisado mo yan, hinimay-himay mo na yan, inaral mo yan, tataas yung bilip mo. Kaya lang naman mababa yung bilip mo, hindi mo naintindihan eh. 2 buwan ka na, hindi mo pa rin naintindihan. Kaya mo lang hindi naintindihan. Hindi dahil bubo ka. Kaya mo hindi naintindihan. Minsan, hindi mo binibigyan ng oras. Bigyan mo ng oras yan. Tingnan ko lang pag di mo naintindihan yan. Eh kahit nga grade 6, kayang unawain yung marketing plan natin. Okay? Kaya mo yan. Believe sa uplines. Pambira pare. Yung upline ko, yung nag-invite sa akin, parang hindi marunong. Kailan ba sumali yan? Kanina. Kanina lang pala eh. Wala pa rin alam yan. Nag-aaral yan. Sabay kayong mag-aral. Okay? Maniwala ka dyan kasi unang-una, kung hindi dahil dyan sa nag-invite sa'yo, hindi mo makikita yung opportunity. Oh, malay mo ba kung hindi ka in-invite yan, baka after 1 year, bago may mag-invite sa'yo. Sayang, 1 taon nang lumipas. Kaya ako, yung paniniwala ko sa nag-invite sa akin, ang taas. Diba? Pasalamat ko, napakataas din. Kung hindi niya ako in-invite, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Baka nagdi-deliver ng water. Believe in your downlines. Doon sa mga na-invite mo, yung mga direct invite mo, maniwala ka dyan. Bigyan mo ng pagkakataon lumipad. Okay? I-guide mo, turuan mo. Huwag mong isipin na hindi niya kaya. Hindi mo kaya, ako na lang. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Kagaya ngayon, inassign ako ni Coach Fernan. Siguro, naniniwala siya sa akin. Oh, mamaya may leaders ka. Magaling. Ayaw mong isa lang. Hindi mo alam, isa pala sa mga magagaling na speaker yan. Hindi lang nabibigyan ng break. Okay? Crosslines, yung mga crosslines mo, yung mga downline ni upline Fernan, crossline ko yan. Tinutulungan ko rin yan. Maniwala ka dyan. Isang araw, matutulungan ka rin yan. So, tulungan tayo, mapa-upline, mapa-crossline, isa lang upline natin. Believe in yourself. Okay? Kailangan yung belief mo sa sarili mo, mataas. Okay? Kalimutan mo na yung, kasi nung nag-aaral ako, pag nagkamali ako, kinukurot ako sa singit kasi sa bahay namin, pag nagkamali, pinapalo sa puwet. Kaya yung belief mo, bumababa Feeling mo, pag nagkamali ka, kakantsawan ka. Pag nagkamali ka, uhusgahan ka. Kaya minsan wala ka ng tiwala sa sarili mo. Kaya ikaw ngayon, kung nakikinig ka ngayon, na-experience mo yan, yung mga mababa ang tingin sa sarili, ako nagsasabi sa'yo, kung merong bababa tingin sa sarili, ako dapat yun. Mula nung bata ako, walang ibang binanggit yung mga kapatid ko, kundi pulot daw ako sa tae ng kalabaw. Ako lang po maitim Kaya ho mula nun, pag mayroong mga okasyon, reunion, lagi ako nasa isang sulok. Alam mo yung pakiramdam na nanliliit ako lagi. Biro lang naman, pero ako, bata ako nun, nararamdaman ko yung hiya. Hanggang nakatandaan ko na po yun. Kaya lang tumaas yung tiwala ko sa sarili ko. Nung pinasok ko yung mga sports, tapos nag-excel ako, nakakuha ko ng mga award. Siya, medyo tumaas yung tiwala ko. So, na-overcome ko na yung, ang tawag doon sa English? Self-esteem. Alam ko lang yung basta, basta ganun, guys. So, yung belief sa sarili, okay? Dapat mataas. Kasi kung wala kang belief sa sarili mo, kung wala kang belief, mababa yung belief system mo. Yung kilos mo mabagal. Mabagal, maniwala ka. Okay, so, ito yung mga dapat. Believe in the company, products, compensation, upline, downline, crossline. Believe in yourself. Siyempre, higit sa lahat,
believe in God. Hindi mo naman makikita si Live Good nang wala lang. Siyempre, binigay sa'yo si Live Good. Pinakita ng Diyos sa'yo yan kasi binibigyan kanya ng chance. Kaya lang hindi mo nakukuha minsan dahil nga wala kang ang believe sa sarili mo. Pinakita sa'yo ng Diyos yung opportunity pero ikaw pa rin ang gagawa. Kailangan maniwala ka sa sarili mo at maniwala ka na binigay ng Diyos sa'yo to. Naniniwala ang Diyos na kaya mo to. Dapat maniwala ka sa sarili mo na binigay ng Diyos at alam niya na magagawa mo to. Hindi niya ipapakita sa'yo to nang wala lang. Nauudlot lang yung blessings kasi may mga dapat ka pang ayusin. Okay? Marami kang dapat ayusin. Kaya yung pag-attend ng training na to, congratulations. Nagawa mo na yung unang step, yung mag-aral. Okay? So, congratulations sa'yo. Next is commitment. Pag pumasok ka sa isang negosyo, dapat committed ka. Hindi pwedeng kung kailan mo lang maisipan, tsaka ka magli-live good. Kung kailan mo lang gusto, tsaka ka magli-live good. Okay lang, kahit naman walang invite, kikita eh. Kikita o yayaman. Mamili ka. Diba? Ano gusto mo? Kung may pangarap ka, dapat committed ka. Huwag kang papayag na maghihintay lang ng spillover. Diba? Makadalawa ka lang, bawi ka na eh. Ba't maghihintay ka pa ng $0.25 bawat isang spillover? Diba? Dapat committed ka. May commitment ka sa pangarap mo. May commitment ka sa pamilya mo. Ano ba dapat ang commitment? Sabi nila, I will try. Yan. I will try daw, I will try. Para sa akin, hindi pwede yung I will try. Kasi pag nahirapan ka, susuko ka na eh. Pag mga 2 buwan, wala pang konti pa lang yung spillover mo, 1 buwan na, bibitaw ka na eh, ayoko na. Ayoko na. Dapat, I will do my best. Yan, pwede ba yan? Pwede. Pwede. Pero, what if your best wasn't good enough? Just once. Yeah? Paano kung hindi enough yung best mo? Di suko ka na rin. Ayoko na. Tapos pag suko mo, sisiraan mo ngayon yung live good. Galing ako dyan, yun lang nangyari. Binigay ko naman lahat, wala nangyari. Okay? Ganun nangyayari. Ganun kadalasan. Yung commitment kasi, doon nagkakatalo sa commitment. Ito ang dapat na commitment mo. I will do whatever it takes. Gagawin ko yan kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, magda-diamond ako. Diba? Kahit anong mangyari, makukuha ko yung pangarap ko. Huwag ka nang tingin kaliwat kanan. Dire-diretso lakad. I will do whatever it takes. Yayaman ako sa live good. Dapat i-claim mo na yan. I-claim mo na yan. Huwag ka na magduda. Huwag ka na mag-isip ng may babalikan ka pa. Okay lang kahit di maging successful sa live good. May trabaho naman ako eh. Okay lang. May negosyo naman ako eh. Balikan natin. May trabaho ka, may negosyo ka. Kaya ka nga nag-live good eh. Kasi hindi mo makuha yung pangarap mo eh. Tapos ang mindset mo, bumalik. Dapat buo loob mo, okay, may commitment ka sa pangarap mo. I will do whatever it takes. Kaya ako sumali, hindi para matalo. Kaya ako sumali para manalo.
Lahat haharapin mo. Kapag ka ang commitment mo, I will do whatever it takes. Tapang-tapangan mo naman. Oh, tapang-tapangan mo ng konti. Lagyan mo ng konting angas. Huwag kang papayag. Nung nag-join ako dito, February 10, sabi ko, sumali ako para manalo. Sumali ako para yumaman, hindi kumita. Tinrabaho ko araw-araw. Alam ko kaya mo yun. Kulang ka lang ng konting pukpok. Pukpukin mo lang ng konti sarili mo. Kailangan meron kang commitment na I will do whatever it takes. Ayos? Patay kung patay. Patay kung patay. Hindi naman literal na magpapakamatay ka, ha? Okay. Speaking of commitment, sa trabaho ko, nung ako po ay nagtatrabaho for 20 years, McDonald's, nagtrabaho ko sa McDonald's, nagtrabaho ko sa factory, nagtrabaho ko sa pawn shop, nagtrabaho ko sa eskwelahan as a utility, nagtrabaho ko bilang coach. Lahat yan, may job commitment. 9 hours, kailangan pumasok ka, 2 hours travel, kahit puyat ka, gigising ka, kahit umuulan, makikipagsiksikan ka para makapunta ka sa trabaho mo, hindi pwedeng malate, hindi pwedeng mag-undertime, hindi pwedeng papetex-petex, tawag diyang commitment. 6 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year, or 40 years of working. Yan ang mindset ng mga empleyado. Yan ang mindset ko before. 40 years akong magtatrabaho. After 40 years, meron akong SSS. May pension na ako, SSS. Pambili ng maintenance ko, kulang pa. Yan ang mindset ko noon. Pangarap, di ko na inisip. Bakit? Mag-isip ka pa ba ng pangarap? Magkano lang sweldo niyan? Yeah? Pero may commitment ka. Ang taas ng commitment mo dyan. Pero ang kayang ibigay sa'yo, mga needs lamang. Yung mga wants, wag mo nang isipin yung wants. Sa mga needs nga lang, kinakapos ka pa eh. Wants pa. Kalimutan ng dreams pagka-employment. Hindi po lahat ng employment, ha? Hindi lahat. Paano kung manager ka, executive ka, may chance ka naman. Vice president ka, may chance ka. Pero hindi lahat eh. Hindi lahat pinagpala na maging manager. Naalala ko, nag-apply ako nun eh. Anong gusto mong posisyon? Tinanong ba naman ako? Siyempre, sagot ko manager. Anong natapos mo? Wala po. High school graduate lang po. Eh, tinanong ako eh. Tara, sinagot ko, manager. Okay? So, hindi lahat may pagkakataon. Okay? Karamihan sa employment, sa empleyado. Okay? End up broke. After 40 years of working, broke. Wala nang income, walang naipundar, nanlilimo sa mga anak. Okay? So, wag sana mangyari, guys. Pero may commitment yan, guys. May commitment yan. Employment, dito sa Pilipinas, pag nag-retire ng 60, out of 100, isa lang ang wealthy. Ayon yan doon sa insurance na pinagtanungan ko. Yan yung, nila, napag-aralan nila. 3 lang ang well-off, yung may kaya. So, 96%, dyan na yung hati-hati. Sa 90%, andyan yung still working. Nagtatrabaho pa rin. Yung iba dyan, dependent, umaasa sa mga anak, sa kapatid. Yung iba dyan, dead broke. Ibig sabihin, buhay pero walang pera.
naghihirap. Yung iba, wala namang bahay. Yung iba dyan, nasa ilalim na ng lupa. E paano kung hindi ka masama sa 1%? Yun lang. Susugal ka ba sa 40 years? May commitment yan, guys, ha? May commitment yan. Pero ang sugal dyan, isa lang ang nananalo sa 100. O apat. Apat lang ang maganda buhay. May commitment po yan. Kung diyan nagbigay ka ng commitment, why not kay Live Good? Kay Live Good ka magbigay ng commitment. Ang laki ng chance mo, guys. Ang laki ng chance mo. Okay, guys. Patapos na tayo. Kaya lang, na-discourage ako eh. Ayaw ko na. Sabi kasi ng kapitbahay ko, scam. Ayaw ko na. Sabi nung kapatid ko, tigil-tigilan ko na raw yan. Kalokohan yan. Ang taas ng excitement ko eh. Nung nakapanood ako ng Zoom ni Coach Fernan tsaka ni Coach Ferd, pag uwi ko ng bahay, pagdating ng magulang ko, ano na naman yan, kalokohan na yan. Dalang-dala na po sila eh. Okay? Marami discouragement. Yung kaibigan mo, oh, dami. Who will discourage you? Oh, sino? Minsan, katabi mo matulog, dinidiscourage ka. Boyfriend mo, girlfriend mo. Kung meron ka niyan. Parents, relatives, classmates. Eh, naku, lahat ng classmate ko, walang naniwala sa akin eh. Paano maniniwala sa akin? Nung nag-aaral ako, nangungopia lang ako. Wala naniwala eh. Workmates, kapitbahay. Ito matindi. Yung mga magdi-discourage sa'yo, networkers from other MLM companies. Yung mga nasa ibang kumpanya, i-discourage ka niyan para sa kanila ka sumama. Pangit yan, pare. Sa amin, maganda. Kalokohan niyang Live Good na yan. Hindi totoo yan, scam yan. Sa amin ka sumama, mas maganda to. Ganyan yung mga salita ng mga ibang kumpanya. Kultura na yan eh, hindi mo maalis eh. Pero ako guys, natanggal ko yan. Pero, hindi mo yan maalis guys. Sa iba, karamihan ganyan. Lalo na yung mga failures na tao, i-discourage ka yan. Eh nako, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Eh, dami ko nang nasalihang ganyan. Yan, yung mga matrix na yan. Eh, alam ko na yan. Eh, lokohan yan. Di ba? Nawalan ka tuloy ng gana. Sasali ka na eh, naudlot pa eh. After 1 year, mayaman na yung nag-invite sa'yo. Sasabihin mo sa nag-discourage sa'yo, uy, walang iya ka. Hindi ako sumali dahil sa'yo. Alam mo, sabi nung nag-discourage, eh, tanga ka pala, ba't ka naniwala sa akin? Oo nga naman, ba't ka naniwala nga naman sa kanya? Diba? Nangyari yan sa akin yan eh. 3 months ago, in-invite ko siya. Hindi siya sumali kasi diniscourage daw siya. Dami rin niya nabasa, narinig. After 3 months, nakita niya may resulta na. Sabi niya, pre, ano ba talaga yan? Bakit? Di mo pa naintindihan? 3 months ago, sinabi ko na eh. Kasi sabi kasi nung kapatid ko, scam daw yan eh. Sabi kasi nung kasama ko sa dati kong company, huwag daw ako maniniwala sa mga ganyan. Hindi raw totoo yung matrix na yan. Okay? Sabi kasi nung mga kaibigan ko, dami na raw nalang sinaliyang ganyan, hindi naman daw sila umasenso. Pag nakinig ka niyan, yan yung mga magdi-discourage sa'yo. Mga hindi kumita kasi walang ginawa. Ba't ka hindi kumita? Ano ba ginawa mo? Wala. Kaya naman pala eh. Sa Live Good, may gagawin ka dito. Attend ka ng Zoom. Mag-join ka. Magme-member ka. May gagawin ka. Okay? Okay, pag merong mga nagdi-discourage sa'yo,
nagre-reject sa'yo, okay? Gawin mo lang to, SW rule. Some will join, some will not. So what? Next. Di ba? Next lang ng next. Pag ayaw, iwanan mo muna. Balikan mo na lang. Huwag kang magbababad sa isang tao. Pambira. 3 linggo ko na siyang ini-invite, ayaw pa rin. Inaraw-araw ko na, ayaw pa rin. Mag-move on ka naman. Lumipat ka naman sa iba. Balik-balikan mo na lang yung mga nalampasan mo. Tuloy-tuloy, kumbaga sa tuloy-tuloy ang lakad. Okay? Tuloy-tuloy ang lakad. Ayaw mo? Diwag. Next. Ayaw mo? Diwag. Next. Ayaw mo? Diwag. Next. Oh, gusto mo? Sali ka, tara. Ayaw mo? Next. Gusto mo? Ganun lang yan, guys. Sa 10, minsan 1, 2, 3. Ganun lang sasali sa'yo. Huwag mo nang i-analyze kung bakit hindi sumali yung 7. Huwag mo nang i-analyze kung bakit hindi sumama sa'yo yung iba. Huwag kang analyze ng analyze, napaparalyze ka tuloy. Basta ang mindset dyan, hindi lahat sasali. Basta ang mindset dyan, hindi lahat naiintindihan ka. Ganyan ang mindset para hindi ka puro analyze. Ba't kaya siya hindi sumali? Ang ganda-ganda naman ng Live Good. Bakit kaya siya nag-live ng GC? Ang ganda naman ng Live Good. Siguro pangit ang Live Good. Kasi nag-live siya eh. Nag-left the group siya eh. Baka pangit. Sabi ng mga kaibigan ko, pangit naman Live Good. Hindi kaya tama yung mga kaibigan ko? Siguro nga. Nakinig ka sa mga negative eh. O di kasama ka na. Di ba? Nasama ka ngayon sa mga taong hindi naniniwala. Makinig ka sa mga taong successful. Guys, ako na nagsasabi sa'yo. Yayaman ka sa Live Good kung seseryosohin mo to. Ibabalik ko yung sinabi ko kanina. Kung sa trabaho mo nga may commitment ka, hindi ka yumaman. Bakit hindi mo ibigay kay Live Good yung commitment o hard work na binigay mo dyan sa trabaho mo? Kung dyan binigay mo lahat, hindi ka yumaman. Ba't kay Live Good hindi mo ibigay lahat? Kung saan pwede kang payamanin, dun ka pa nagtamad-tamaran. Dapat kung saan ka yayaman, dun ka magseryoso. Dun sa ibang trabaho, negosyo ng may negosyo, sineryoso mo. Pero sarili mong negosyo, hindi mo sineryoso. Hoy, gising! Sarili mong negosyo, si Live Good. Kung meron kang dapat seryosohin, kung sineryoso mo lahat ng mga trabaho mo before, mas lalong seryosohin mo si Live Good. Kasi si Live Good, kayang ibigay ang pangarap mo. Again, some will join, some will not. So what? Next. Huwag mong aawayin. Excitement. Oh, nakita mo yan? Kailangan sumayaw ka ng ganyan tuwing umaga. Pag hindi mo nagawa yung step na yan, yung move na yan, di ka yayaman. Kailangan excited ka. Umaga pa lang, paggising mo, excited ka na. Hindi yung paggising mo ng umaga, ang sasabihin mo, ilang rejection na naman kaya ang abutin ko. Maniniwala kaya sila sa akin? May mai-invite kaya ako? Kailan ba ako kikita dyan? Ano naman kayang kamalasan na mangyayari sa akin sa araw na to? Kung gano'n ang attitude mo, sa tingin mo, yayaman ka kaya? Kailangan, umaga pa lang, excited ka na. Kasi, excited ka na kasi papunta ka na sa pangarap mo.
Halimbawa, pupunta ka ng Baguio. O Boracay na lang, Boracay. Napakaganda ng Boracay. Isang beses pa lang ako nakapunta dyan. Bukas kayo pupunta ng Boracay. Di ba minsan hindi ka na makatulog? Bukas pa yung alis nyo, hindi ka pa makatulog. Kasi excited ka. Bakit ka excited? Kasi naglalaro sa utak mo kung ano yung mga madadatnan mo ron. Nai-imagine mo na yung mga buhangin na pinong-pino. Nai-imagine mo yung ganda ng dagat. Nai-imagine mo yung sarap ng mga pagkain. Nai-imagine mo yung magagandang hotel. Nai-imagine mo yung magagandang katawan. Magagandang view. Nai-imagine mo na lahat yun. Kaya excited ka. Ibig sabihin, excited ka dun sa mga pupuntahan mo bukas. Kasi alam na alam mo bukas, makakarating ka na dun. Kaya ka excited. Dito sa Live Good, pag naisip mo na makakarating ka sa pupuntahan mo, sigurado ako excited ka. Isipin mo bago magpasko, ikaw ay nagpapapila ng mga kamag-anak na mimigay ng tag-1,000. Bago magpasko, bumibili ka ng sarili mong sasakyan. Bago magpasko, binibili mo na yung gusto mong motor. Bago magpasko, nagpapatayo ka na ng bahay. Sa tingin mo, hindi ka kaya excited? Kung yan ang mga nabivisualize mo? Walang pinagkaiba yan sa pupunta ng Boracay. Excited. Kasi alam niya, makakarating siya bukas. Ibig sabihin, sa negosyong to, may power ang mind. Kailangan isipin mo, doon ka pupunta. Isipin mo, ito na yung simula, papunta ron sa destination mo. Doon sa pangarap mo. And last but not the least, kailangan nakapokus ka. Hindi pwedeng may nag-offer sa kaliwa, may nag-offer sa kanan, lahat hinahataw mo. Pumili ka lang ng isa na hatawin mo ng bonggang-bongga. Kung ako tatanungin mo, ang pamantayan ko dyan, kung saan dinudumog ng tao, kung saan ang mas mabentang mabenta, doon ako magpo-focus. Kahit sabihin mong 001 ka dyan sa kabilang company, kung hindi naman dudumugin ng tao yan. Dito sa Live Good, kahit sabihin mong pang 30,000 akong member, mas gugustuhin ko dito kahit pang 30,000 ako. Kahit pang 300,000 ako dito. Kung dyan, pang 10 lang ako dyan, pang 10, pang 100, mas gugustuhin ko dito. Kasi ang pinag-uusapan, hindi pabalik. Ang pinag-uusapan, today, then onwards. Ibig sabihin, kung dito, sisimulan ko dito sa Live Good, at ito ay tatakbo ng mabilis at lilipad, dito na lang ako magpo-focus. Ang Live Good po ay parang isang airplane. Ito ay lilipad. Sumakay ka man o hindi, ito ay lilipad. Kaya kung ako sa'yo, sumakay ka na. Mag-focus ka lang sa isa. Okay? Focus ka lang sa pangarap mo. Huwag kang magpapa-apekto sa kaliwat kanan ng mga negative. Dapat focus ka lang sa pangarap mo. Focus ka lang sa Live Good. Huwag kang tingin ng tingin kung saan-saan. Nasa magandang kumpanya ka na. Kahit isang kumpanya lang sa Live Good, kaya nang ibigay ang pangarap mo. Aanin mo yung 5 ang company mo.
pero wala kang resulta. Aanin mo, meron kang 5 company na hinahataw, pero kumikita ka lang, hindi ka yumayaman. Kahit isa lang ang company mo, kung yumayaman ka, nakuha mo yung goal mo, may sense. Kung 5 company hinahataw mo, pero wala kang nakuha kahit isa sa goal mo, walang sense. Be focused. Focus ka lang. Okay? So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po. Sana may natutunan kayo. Okay? Thank you very much po. And back to you po, Coach Kuya Fernan, Kuya Ferds. Alright. Focus. Grabe. Thank you, Kuya Harold. Ayan, daming nagre-respond to. Ayan, marami ba tayong natutunan? Okay, yan ang bonus natin ngayong Monday. Galing daw, Kuya Harold, oh. Ayan, and ang daming nakaka-relate sa mga tinuro mo. Dami, oh. Grabe, oh. Thank you, Coach Harold. Grabing learnings po. Ayan. Oh, sana daw merong nga nag-message sa akin kanina daw sana daw ma-invite ka ulit. Of course. Ayan. Wow, thank you. Ang dami ko natutunan. Ayan, oh. I will do whatever it takes. Ang live good para sa lahat ng tao, pero hindi lahat ng tao para sa live good. Totoo yan, sabi ni Jun Soknet. Okay. Walang kupas, Kuya Harold, Okay, guys. Natapos na naman ang araw ng Lunes, no? Tayo po ay nagkaroon ng presentation, recognition, and then special training. Sana po yung mga iba pang leaders natin, no, na nandito. Alam ko, marami, Kuya Harold, no? Marami tayong mga trainer pa na nandito. Okay, hinihintay ko lang yung kanilang go signal. Baka pwede na natin silang makapiling, no? Dito sa ating pinalalaking empire, no? We build empire dito sa Live Good. Grabe. So sa lahat po ng nag-stay pa, congratulations. Baunin nyo po ngayong linggo na to lahat ng inyong natutunan, i-apply nyo po. Okay? Sa akin, isa sa pinaka nagrima sa akin yung don't blame, no? Don't blame anyone. Don't blame the company, don't blame your upline o kung sino man. Kasi ang gagawa ng success mo rito, ikaw talaga. Yung sarili mo talaga. Okay? Ayan, sige, paulanan natin ng pasasalamat si Kuya Harold, clap emoji, heart emoji, ayan, fire emoji, ayan. So, dadalasan natin yan, no? Yung mga ganyang training, mga presentation, no? Para talagang lumalim tayo dito kay Live Good. So, ang goal ng bawat isa ngayong linggo na to, dapat magkaroon ka ng direct na bago. At least 5, no? 5 or 7. Ako, ganyan ang ginagawa ko. Ginagol ko 7 every week. Okay? Kung sumobra, praise the Lord. Okay? Basta 7 per week. Kayo, mag-goal din kayo ng ganon. O, 2, isang linggo. Tinuturo ni Coach Perdy. Okay? Pero kung kaya nyo maka-5 every week, panalo po yan. Okay? Gawin nyo po yan. 20 yan sa isang buwan. Okay? So, tomorrow is Tuesday. Back to work tayo. 2 presentation tayo tomorrow. Okay? 7 p.m. and 9 p.m. Okay? Maraming hindi nakapasok kanina. Okay? Agahan nyo po na mag-join para makapasok po kayo. Okay? And makakatulog tayo ng mahimbing ngayon. Magpasalamat tayo sa isa't isa. Magpasalamat tayo kay Kuya Harold, kay Coach Purge. Okay? And higit sa lahat, magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa mga may goal, no? Ngayong darating na Friday at before matapos ang buwan ng Mayo, trabahuin po natin. Kaya po natin yan. Huwag titigil. Okay? Hatawin natin para bago matapos
ang month of May, marami pong mag-rank up sa inyo.